Isang malakas na busina at ang nakabibinging tunog ng pumapalyang preno ang pumunit sa katahimikan ng umaga. Kasunod nito ay ang malakas na pagbagsak ng kanyang katawan sa semento. Aray! Iyon ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Arabella Santos habang sapo niya ang kanyang bukong-bukong na tila nabali sa sakit. Nagkalat sa kalsada ang laman ng kanyang Hermes bag, ang kanyang cellphone, isang mamahaling lipstick, at higit sa lahat, ang mga blueprint para sa pinakamalaking proyekto ng kanyang buhay. Ang meeting. Ang presentasyon. Mabilis na gumapang ang kaba sa kanyang dibdib, mas matindi pa sa sakit na nararamdaman niya. Huli na siya. Ito ang araw na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa board of directors, sa kanyang ama, sa lahat ng taong nagdududa sa kakayahan ng isang babaeng engineer na tulad niya. Miss, okay ka lang ba? Isang boses ng lalaki ang bumasag sa kanyang pag-isip. Galit na napaangat ng tingin si Ara. Nakita niya ang isang taxi na nakahinto ilang pulgada lang mula sa kanya, at ang driver nito na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan, nakalahad ang kamay. Okay lang. Sa tingin mo ba okay lang ako? Sigaw niya, hindi tinatanggap ang tulong nito. Pinilit niyang tumayo, nanginginig ang mga binti habang pinapagpagan ang kanyang mamahaling business suite na ngayon ay may mansa na ng alikabok. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Paano kung nasagasaan mo ako? Paano kung namatay ako? Pasensya na po, ma'am, kalmadong sagot ng lalaki, pero may bahid ng pagkadismaya sa kanyang mga mata. Bigla po kasi kayong tumawid. Lalong nag-init ang ulo ni Ara. Ako pa ang may kasalanan ngayon? For your information, sir, nasa pedestrian lane ako. At nagmamadali ako para sa isang importanteng meeting na masisira ngayon dahil sa kapabayaan mo. Walang imik na pinulot ng lalaki, ni Rico, ang mga nagkalat na papel at gamit ni Ara. Inabot niya ito sa kanya ng may pag-iingat. Matangkad ito, may simpleng polo shirt at mga matang seryoso. Ngunit para kay Ara, wala siyang ibang nakikita kundi isang irresponsableng trooper na sumira sa kanyang araw. Heto na po ang gamit niyo, ma'am. Kinuha niya ito ng padabog. Wala nang ma'am. Dahil sa'yo, baka mawalan ako ng proyekto. Tinalikuran niya ito at nagmamadaling pumasok sa lobby ng kanilang building, humihinal at nanginginig sa galit at kaba. Pagpasok niya sa conference room, 10 minuto ng huli, lahat ng mata ay nasa kanya. Nakita niya ang matalim na tingin ng kanyang ama, si Engineer Arturo Santos, ang CEO ng kumpanya. Pakiramdam niya ay lumiliit siya sa bawat segundong lumilipas. Pasensya na po sa pagiging huli ko, sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Nagkaroon lang po ng maliit na aberya sa daan. Pinagpatuloy niya ang kanyang presentasyon, ngunit wasak na ang kanyang kumpiyansa. Pagkatapos ng meeting, tinawag siya ng kanyang boss, si Emir David, sa opisina nito. Ara, I know you can do better than that, mahinahong sabi ni Emir David. Pero naiintindihan ko. Simula ngayon, para maiwasan ang anumang aberya, nag-assign na ang kumpanya ng dedicated driver para sa iyo sa buong duration ng Luzon Skyway Extension Project. Napabuntong hininga si Ara. Kahit papaano, isang problema ang nabawasan. Salamat po, sir. Nasaan po siya? Ngumiti si Emir David at itinuro ang lalaking nakatayong naghihintay malapit sa pinto, nakatalikod sa kanila. He's one of our most trusted drivers. Rico, pumarito ka. Lumingon ang lalaki. Natigilan si Ara. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa purong gulat at pagkainis. Ang simpleng polo shirt. Ang seryosong mga mata. Ang mukha ng taong halos sumira sa kanyang career kaninang umaga lang. Siya. Rico Di Maculangan, siya si Engineer Arabella Santos, ang magiging boss mo sa proyektong ito, sabi ni Emir David, walang kamalay-malay sa tensyon. Ara, si Rico. Hindi makapagsalita si Ara. Nakatitig lang siya kay Rico, na tumango lang bilang pagbati, ang mukha ay kalmado pa rin, na para bang hindi sila nagkasagutan sa gitna ng kalsada kanina. Siya. Iyon lang ang nagawa niyang itanong. Yes. Is there a problem? Tanong ni Emir David. Umiling si Ara, pilit nang umiti. Wala po, sir. Okay lang. Ilang minuto ang lumipas, nakaupo na si Ara sa passenger seat ng isang itim na sedan. Sa driver's seat, tahimik na nagmamaneho si Rico. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas mabigat pa sa traffic sa EDSA. Bago isara ni Emir David ang pinto ng kotse, humabol ito ng bilin. Magkakasama kayo sa proyektong ito.
Mag-ingat kayo. Nang tuluyan ng sumara ang pinto, tanging ang tunog lang ng aircon ang maririnig. Nakatingin lang si Ara sa bintana, ngunit ang refleksyon na nakikita niya ay ang mukha ng lalaking katabi niya, ang kanyang bagong driver, ang kanyang bagong problema, ang simula ng isang bagay na hindi niya pa alam kung ano. Pagkahatid niya kay Engineer Santos, kay Ara, sa isang malaking bahay sa isang subdivision na may sariling security guard, tahimik na pinaandar ni Rico ang sasakyan palayo. Hindi niya pinansin ang sakit ng ulo na kanina pa kumikirot. Sanay na siya. Sanay na siyang tiisin ang lahat. Ang biyahe pa uwi sa kanilang maliit na bahay sa Quezon City ay parang pagtawid sa dalawang magkaibang mundo. Mula sa malalapad na kalsada at matatayog na mansyon, papasok siya sa masisikip na eskinita kung saan ang mga bahay ay magkakadikit at ang buhay ay mas simple pero mas mahirap. Pagpasok niya sa kanilang pintuan, ang amoy ng liniment at sinaing ang sumalubong sa kanya. Tahimik ang paligid. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto, iniingatan na huwag gumawa ng ingay. Nakita niya ang kanyang ina, si Elena, na natutulog sa isang lumang silyon sa sala. May kumot na nakabalot sa mga binti nito, at sa tabi niya ay isang baso ng tubig at mga gamot. Pinagmasdan niya ito sandali. Ang mga kunot sa noo ng kanyang ina, ang bahagyang pamumutla ng mga labi nito. Ito ang dahilan ng lahat. Ang dahilan kung bakit kailangan niyang magtiis. Ang dahilan kung bakit tinanggap niya ang trabahong ito, kahit na ang amo niya ay ang babaeng sumigaw sa kanya sa gitna ng kalsada kaninang umaga. Dahan-dahan siyang lumapit. Nay, bulong niya. Gising na po. Oras na po ng gamot. Dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Rico, anak. Kanina ka pa. Kararating ko lang po, sagot niya, pilit nang umingiti. Pumasok siya sa kusina para mag-init ng lugaw na inihanda niya bago umalis. Maingat niyang inilagay sa isang tray kasama ang mga gamot at isang baso ng maligamgam na tubig. Kumain po muna kayo bago uminom ng gamot, sabi ni Rico habang inilalapag ang tray sa maliit na mesa. Sinimulang subuan ni Elena ang sarili, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Kinuha ni Rico ang kutsara. Ako na po, Nay. Habang sinusubuan niya ang ina, nagsalita ito. Ang mahal-mahal ng mga gamot na to, anak. Baka hindi na natin kayang bilhin sa susunod. Naramdaman ni Rico ang pagbigat ng kanyang dibdib. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Kakayanin natin. Kaya nga po ako nagtatrabaho. Kaya kailangan kong tiisin ang lahat, sabi niya sa kanyang isip. Ang mga masasakit na salita ni Ara kanina, ang mapanghusgang tingin nito. Lahat yon, balewala, hanggat napapainom niya ng gamot ang kanyang ina. Pagkatapos kumain, iniabot ni Rico ang mga tableta. Habang umiinom si Elena, napatingin si Rico sa sarili niyang mga kamay na nakapatong sa kanyang hita. Magagaspang. May kalyo. Mga kamay ng isang driver. Hindi niya napigilang maalala. Dati, lapis at square ang hawak ng mga kamay na ito. Dati, ang amoy ng bagong semento at kahoy ang kanyang nilalanghap, hindi ang usok ng kalsada. Dati, gumuguhit siya ng mga gusali, mga tulay, mga pangarap. Isang mabilis na imahe ang dumaan sa kanyang isip, ang pagbagsak ng bakal, ang sigawan ng mga tao, ang malamig na rehas ng kulungan. Napapikit siya ng mariin at napailing, pilit na iwinawaksi ang alaala. Wala na yon. Tapos na yon. Ito na siya ngayon. Si Rico di makulangan, isang hamak na driver. Kailangan niyang tanggapin yon. Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang unknown number ang tumatawag. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Kilala niya ang numerong iyan o kung kanino ito posibleng galing. Ang anino ng nakaraan na pilit niyang tinatakbuhan. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang pulang ikon. Decline. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Sino yun, anak? Tanong ni Elena na nakatingin pala sa kanya. Wala po, Nay. Wrong number lang po. Isang kasinungalingan. Isa na namang kasinungalingan para protektahan ito. Ngumiti si Elena. Ah, ganoon ba? O Saiji. Magpapahinga na ulit ako. Tumango si Rico. Nang akmang tatayo na siya para kunin ang pinagkainan, muling nagsalita ang kanyang ina. Kamusta ang bagong trabaho mo, anak? Tanong nito, ang boses ay puno ng sinserong pag-aalala. Sana naman mabait yang amo mo. Natigilan si Rico.
Napatingin siya sa sahig, hindi alam kung ano ang isasagot. Mabait? Ang babaeng iyon na halos isumpa siya sa gitna ng daan. Paano niya sasabihin sa kanyang ina na ang kapalaran ay tila pinaglalaruan sila? Paano niya ipapaliwanag na ang babaeng may hawak sa kanilang ikabubuhay ay ang parehong babaeng nagtrato sa kanya na parang basura? Nanatili siyang tahimik, ang bigat ng buong araw at ng kanyang mga lihim ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Lumipas ang ilang araw na parabang may yelo sa pagitan ni Ara at Rico. Walang imikan. Walang usapan. Tanging ang utos lang ni Ara kung saan sila pupunta, sa opisina, sa site, sa meeting kasama ang mga supplier. At sa bawat utos niya, tanging di opo, ma'am, nilang ang sagot ni Rico. Kinainisan ni Ara ang katahimikan. Mas gugustuhin pa niya ang pakikipagsagutan, kaysa sa nakabibinging kawalan ng salita sa loob ng kotse. Pero mas kinainisan niya ang katotohanang hindi niya ito kayang tanggalin sa trabaho. Kailangan niya ng driver. At ayon kay Emer David, si Rico ang pinakamagaling. Isang hapon, habang nasa site sila para sa isang soil inspection, bumuhos ang malakas na ulan. Ang lupa ay naging putikan. Nagmamadaling bumalik si Ara sa sasakyan, hawak-hawak ang isang folder ng mga sketch at kalkulasyon. Sa pagmamadali niya, hindi niya napansin ang isang malaking bato na natatakpan ng putik. Bigla siyang nadulas. Napapikit siya, hinihintay ang pagbagsak ng kanyang katawan sa maputik na lupa. Pero hindi iyon nangyari. Isang malakas na braso ang humawak sa kanyang baywang, mabilis at tiyak. Ang isa pang kamay ay sumalo sa kanyang braso, pinipigilan siyang tuluyang matumba. Pagmulat niya ng mata, ang mukha ni Rico ang bumungad sa kanya. Napakalapit. Amoy niya ang banayad na pabango nito na may halong amoy ng ulan. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito, mga matang palagi niyang nakikitang seryoso at walang emosyon. Ma'am, dahan-dahan po, sabi nito sa mahinang boses. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Inalalayan siya ni Rico na makatayo ng maayos. Agad siyang lumayo, pilit na itinatago ang kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. Salamat, sabi niya, hindi makatingin ng diretsyo. Habang naglalakad sila pabalik sa kotse, nakita niyang nalaglag pala ang folder na hawak niya. Ang ilang papel ay bumagsak sa putik. Naku, sigaw niya. Pero bago pa siya makayuko, mabilis na itong pinulot ni Rico. Maingat niyang pinunasan ang putik sa plastic na cover bago ito ibinigay kay Ara. Salamat ulit, sabi ni Ara, medyo nahihiya na. Nang nasa loob na sila ng kotse, habang nagpapatuyo, sinuri ni Ara ang mga papel. Buti na lang at hindi masyadong nabasa. Pero habang tinitingnan niya ang isang partikular na sketch para sa pundasyon ng isang post, napansin niyang nakatitig si Rico dito mula sa rearview mirror. May problema ba? Mataray niyang tanong, bumabalik sa dati niyang depensa. Umiling si Rico. Wala po, ma'am. Na-curious lang po. Tumaas ang kilay ni Ara. Curious? Saan? Nag-atubili si Rico sandali, tila nag-iisip kung dapat ba siyang magsalita. Sa huli, itinuro niya ang isang bahagi ng sketch gamit ang kanyang hinlalaki. Ma'am, pasensya na po, pero kung dito niyo ilalagay ang support beam, sabi niya, ang boses ay magalang pero tiyak, baka magkaroon ng problema sa bigat kapag umabot na sa maximum load capacity ang tulay. Natigilan si Ara. Tiningnan niya ang sketch, tapos ay tumingin siya kay Rico nang may pagtataka. Anong alam mo sa structural engineering? Mabilis na umiwas ng tingin si Rico, ibinalik ang mga mata sa daan. Wala po, ma'am. Mahilig lang po akong magbasa-basa. Nakita ko lang po sa isang article dati. Baka mali po ako. Pero hindi siya mali. Tinitigan ni Ara ang sketch. Tinitigan niya ng matagal. Mabilis siyang kumuha ng lapis at calculator. Nag-compute. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tama si Rico. Isang maliit na detalye, isang oversight na maaaring magdulot ng malaking problema sa hinaharap. Isang bagay na hindi napansin niya at ng kanyang team. Napaangat siya ng tingin kay Rico, na ngayon ay tahimik na nagmamaneho. Sino ba talaga ang lalaking ito? Nang makarating sila sa tapat ng bahay ni Rico, hindi pa rin mawala sa isip ni Ara ang nangyari. Bago siya bumaba para lumipat sa sarili niyang kotse na ipinapark niya malapit doon, nilingon niya ito. Rico, sabi niya. Po, ma'am. Yung sinabi mo kanina salamat. Isang tipid na ngiti lang ang isinagot ni Rico.
Nang akma na siyang aalis, bumukas ang pinto ng bahay nila Rico. Lumabas ang isang may edad ng babae, payat at mukhang mahina. Anak, buti nakauwi ka na, sabi ng babae, bago napatingin sa kotse at sa babaeng nasa loob nito. Bumaba si Rico sa sasakyan. Nay, si Maam Ara po. Boss ko. Lumapit ang ina ni Rico, si Elena. Tiningnan nito si Ara mula ulo hanggang paa. Ang mamahaling damit, ang bag, ang kotse. Isang matalim at mapanuring tingin na tumagos hanggang sa kaluluwa ni Ara. Mayroong pait at hinala sa mga mata nito. Magandang hapon po, bati ni Ara, kahit medyo nailang siya. Hindi ngumiti si Elena. Magandang hapon din sa'yo, Hija. Pagkatapos ng ilang segundong nakakailang nakatahimikan, hinila na ni Elena si Rico papasok. Halika na, anak. Lalamig ang pagkain mo. Naiwang nakatayo si Ara sa labas, nararamdaman pa rin ang lamig ng titig ni Aling Elena. Pumasok siya sa kanyang kotse, ngunit bago niya ito pinaandar, muli siyang napatingin kay Rico, nang ayon ay nasa pinto na. Isinara niya ang pinto ng kanyang kotse. Hindi niya napigilan ang sarili. Binuksan niya ang bintana. Rico, tawag niya. Lumingon ito, nagulat. Sino ka ba talaga? Tanong ni Ara, ang boses ay puno ng pag-aalinlangan at hindi maipaliwanag na kuryosidad. Paano mo nalaman yon? Nakita ni Ara ang pagdaan ng iba't ibang emosyon sa mukha ni Rico, gulat, kaba, at isang bakas ng lungkot, bago ito napalitan ng pamilyar na kalmadong ekspresyon. Nagkataon lang po, Maam, sagot niya, ang mga mata ay umiiwas. Nagkataon lang po. Pumasok na ito sa loob ng bahay at isinara ang pinto, iniwan si Ara na may mas maraming tanong kaysa sa mga sagot. Simula nang mangyari ang insidente sa site, naging mas maingat si Rico. Alam niyang nagdududa na si Ara. Nakikita niya ito sa mga sulyap nito sa rearview mirror, sa paraan ng pagtatanong nito na tila may mas malalim na kahulugan. Dahil doon, mas lalo siyang naging tahimik. Mas lalo niyang ipinako ang kanyang mga mata sa kalsada at ang kanyang mga kamay sa manibela. Isang Biyernes ng hapon, habang pauwi sila mula sa isang meeting sa Pasig, biglang nagdilim ang kalangitan. Walang ano-ano'y bumuhos ang isang malakas, halos pahalang na ulan. Sa loob lang ng ilang minuto, ang buong C-5 ay naging isang higanteng parking lot. Hindi umuusad ang mga sasakyan. Ano ba yan? Narinig ni Rico na bulong ni Ara, puno ng pagkainis. Wala na bang katapusan ng traffic sa syudad na to? Hindi umimik si Rico. Alam niyang walang salita ang makapagpapagaan sa sitwasyon. Ang tanging maririnig sa loob ng kotse ay ang malakas na patak ng ulan sa bubong at ang ritmikong tunog ng windshield wiper. Lumipas ang 10 minuto. 20. 30. Ramdam ni Rico ang pagkabagot ni Ara. Nakita niya itong paulit-ulit na tinitingnan ang cellphone, nagbubuntong hininga, at pabalik-balik na tumitingin sa labas na para bang mapapaandar niya ang mga sasakyan gamit ang isip. Sa wakas, tila hindi na nito natiis ang katahimikan. Binuksan ni Ara ang radyo. Isang istasyon ng mga lumang kanta ang tumutugtog. Para kay Rico, ang mga himig na yon ay parang isang yakap mula sa nakaraan. Nang biglang tumugtog ang intro ng isang pamilyar na kanta, hindi niya napigilan ang sarili. Kung tayo ay matanda na sana'y di tayo magbago. Nagsimula ito bilang isang mahinang pag-ungol lang, isang bagay na hindi niya namamalayan. Ang kantang iyon, kahit maputi na ang buhok ko, iyon ang paboritong awitin ng kanyang ina. Iyon ang kinakanta nito habang naglalaban noong bata pa siya. Iyon ang pinapatugtog niya sa maliit nilang radyo para pakalmahin ito kapag sumasama ang pakiramdam. Nawala siya sa sarili. Dinala siya ng musika sa kanilang maliit na sala sa tabi ng kanyang inang natutulog. At kahit maputi na ang buhok ko mahina lang ang pagkanta niya, halos pabulong, pero sa loob ng isang tahimik na kotse, sapat na yon para marinig. Maganda pala ang boses mo. Bigla siyang napahinto na para bang nahuli sa isang kasalanan. Napatingin siya sa rearview mirror. Nakatingin sa kanya si Ara, hindi na galit o naiinis, kundi nagtataka. Mayroong kakaibang kislap sa mga mata nito na ngayon niya lang nakita. Pipasensya na po, Maam, sabi niya, ramdam ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Umiling si Ara. It's okay. Anong kanta yan? Kahit maputi na ang buhok ko po, sagot niya. Paborito po yan ng nanay ko. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rico ang isang tunay, hindi pilit na ngiti mula kay Ara. Isang maliit na ngiti lang, pero nagpaliwanag ito sa buong paligid.
Talaga? Mahilig din ang mama ko sa mga ganyang kanta, sabi ni Ara. At mula doon, nagsimula ang isang usapan na hindi tungkol sa trabaho. Nagkwento si Ara tungkol sa kanyang ina na pumanaw na, kung paano nito mahalin ang mga harana at kundiman. Nagkwento si Rico tungkol sa lakas ng kanyang ina sa kabila ng sakit nito. Nag-usat sila tungkol sa mga paboritong pagkain, sa mga nakakatawang alaala ng kabataan, sa mga simpleng pangarap na minsan ay natatabunan na ng mga komplikadong responsibilidad. Sa loob ng 2 oras na pagkakaipit sa traffic, nawala ang ima-am ni at driver. Sa loob ng sasakyang iyon na napapalibutan ng ulan, sila ay naging si Ara at Rico lang. 2 taong may kanya-kanyang pinagdadaanan na nagkataong nagtagpo sa gitna ng daan. Nang sa wakas ay umusad na ang traffic at nakarating sila sa tapat ng bahay ni Ara, bumalik ang pamilyar na katahimikan. Pero iba na ito ngayon. Hindi na ito mabigat at nakakailang. Isa na itong komportableng katahimikan. Bumaba si Ara sa sasakyan. Bago niya isara ang pinto, lumingon siyang muli kay Rico. Salamat sa araw na to, Rico. Tumango lang siya, hindi alam ang sasabihin. Hindi na maam. Pagkasabi noon, isinara na ni Ara ang pinto at naglakad palayo. Naiwan si Rico na nakaupo, nakatitig sa kawalan. Ang huling salita ni Ara ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Rico. Ang pangalan niya, binigkas nito sa paraang simple at direkta. Sa isang iglap, naramdaman niya na nakita siya nito, hindi bilang driver, hindi bilang ex-convict na nagtatago sa anino, kundi bilang tao. Naramdaman niyang kumabog ng bahagya ang kanyang puso. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang maliit na butil ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa loob ng kanyang dibdib. Ang mga sumunod na araw ay naging magaan para kay Ara. Nawala na ang yelo. Ang mabigat na katahimikan sa loob ng kotse ay napalitan ng mga kwentuhan. Minsan tungkol sa musika, minsan tungkol sa mga paboritong ulam, at madalas, tungkol sa proyekto. Nagugulat si Ara na sa tuwing may problema siyang hindi masolusyonan sa isip niya, tila may nasasabi si Rico, isang simpleng tanong, isang komento, na nagbibigay sa kanya ng bagong perspektibo. Hindi na siya isang hamak na driver sa paningin niya. Siya si Rico. Isang taong matalino, malalim at higit sa lahat, mabuti. Isang hapon, habang pauwi, hindi na napigilan ni Ara ang sarili. Siya ang unang nagsalita. Rico, panimula niya, medyo nag-aalangan. Po, sagot nito, ang mga mata ay nasa daan. Libre ka ba sa Sabado ng gabi? Nakita niya sa rearview mirror ang bahagyang pagkagulat sa mga mata nito. Bakit po? Gusto sana kitang ilabas kumain sa labas, sabi ni Ara, pilit na ginagawang kaswal ang boses. Bilang pasasalamat. Sa pagligtas sa akin sa putikan at sa tulong mo sa mga sketch. Natigilan si Rico. Tumagal ng ilang segundo bago ito sumagot. Nako, hindi na po kailangan. Trabaho ko lang po yun. I insist, sabi ni Ara, mas matatag na ngayon. Hindi bilang boss mo. Bilang kaibigan. Ang salitang ikaibigan ay tila nagpabago sa lahat. Nakita ni Ara ang pagluwag ng tensyon sa mga balikat ni Rico. Sa wakas, tumango ito. Side po. Sige, Ara. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, mayroon siyang isang bagay na inaabangan sa weekend na hindi konektado sa trabaho. Gabi ng Biyernes. Nasa bahay si Ara, nakahiga sa kanyang kama at nakangiting nakatitig sa kanyang cellphone. Ang gaan-gaan ng pakiramdam niya. Iniisip niya kung saan sila kakain ni Rico bukas. Isang simpleng lugar lang siguro, yung komportable. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Unknown number. Kinunutan niya ng noo. Hindi siya madalas sumagot ng mga hindi rehistradong numero, pero dahil sa magandang mood niya, sinagot niya ito. Hello. Hello, Hija. Si Engineer Ara Santos ba to? Isang boses ng matandang babae. Pamilyar. Opo, sino po to? Si Elena ito. Ang nanay ni Rico. Biglang kinabahan si Ara. Napaupo siya sa kama. Ah, Aling Elena. Napatawag po kayo? May problema po ba kay Rico? Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang matamis pero may lason. Wala naman, Hija. Gusto lang kitang kamustahin. At pasalamatan. Pasalamatan po. Para saan po?
Salamat sa pagiging mabuti sa anak ko, sabi ni Elena. Alam mo na, isang simpleng tao lang yang si Rico. Simple lang ang buhay namin. Kaya natutuwa ako na ang boss niya ay isang edukada at mayamang babae na tulad mo. May kung anong hindi tama sa tono ni Elena. Parang bawat papuri ay may kasamang patalim. Nabalitaan ko, ilalabas mo raw siya bukas, pagpapatuloy nito. Nanuyo ang lalamunan ni Ara. Opo. Pasasalamat ko lang po sana Sally. Huwag kang mag-alala, Hija. Naiintindihan ko, putol ni Elena sa kanya. Ganyan naman talaga kayong mga mayayaman. Mahilig kayong maglibang. Mahilig kayong humanap ng kakaibang karanasan. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ni Ara, nararamdaman na ang pag-akyat ng inis. Ang ibig kong sabihin, Hija, alam ko ang mga katulad mo. Biglang nawala ang tamis sa boses ni Elena. Napalitan ito ng pait at sakit. Pagkatapos pagsawaan, iiwan niyo lang din gagamitin niyo para sa sarili niyong kasiyahan, tapos itatapon na parang basura kapag may bago na kayong laruan. Hindi po totoo yan, depensa ni Ara, tumataas na ang boses. Hindi niyo po ako kilala. Hindi nga kita kilala. Pero kilala ko ang sakit na kayang ibigay ng mga taong tulad mo. Huwag mo sanang hayaang maranasan yun ng anak ko. Isa na siyang beses nasira, Hija. Huwag mo nang dagdagan. Pagkasabi noon, ibinaba na ni Elena ang telepono. Naiwan si Ara na hawak-hawak ang cellphone, nanginginig sa galit at pagkalito. Sino ang babaeng iyon para husgahan siya? Anong inasira? Kinabukasan, ang magaan na pakiramdam ay napalitan ng mabigat na tensyon. Pagpasok ni Ara sa kotse, hindi niya magawang tingnan si Rico. Tungkol sa lakad natin mamaya. Panimula ni Ara. Okay lang kung hindi na matuloy, mabilis na sagot ni Rico, tila alam na ang mangyayari. Hinarap siya ni Ara. Tumawag ang nanay mo sa akin kagabi. Nakita ni Ara ang gulat at sakit sa mukha ni Rico. Napahawak ito ng mahigpit sa manibela. Pasensya ka na. Pasensya ka na talaga sa mga sinabi niya. Bakit niya sinabi yon, Rico? Bakit ganun ang tingin niya sa akin? Tanong ni Ara, ang boses ay may bahid ng sakit. At ano yung sinasabi niyang nasira ka na dati? Hindi makasagot si Rico. Yumuko siya, hindi makatingin kay Ara. May mga pinagdaanan lang ang nanay ko, Ara. May mga masasamang alaala. Natatakot lang siya para sa akin. Natatakot. O hinuhusgahan niya ako dahil lang sa estado ng buhay ko. Patawarin mo na siya, pakiusap ni Rico. Patawarin mo na kami. Nanatiling tahimik si Ara, ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng awa para sa lalaking nasa harap niya, na tila pasan ang buong mundo. Nang gabing iyon, hindi natuloy ang kanilang hapunan. Pag-uwi ni Rico sa kanilang bahay, dinatnan niya ang kanyang ina na naghihintay sa sala, ang mga mata ay matalim. Hindi ka umalis, sabi ni Elena. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag. Nay, bakit niyo ginawa yon? Bakit niyo siya tinawagan? Tanong ni Rico, ang boses ay pagod at puno ng sakit. Tumayo si Elena, lumapit sa kanya. Dahil kailangan kitang protektahan. Sa sarili mo. Sa mga babaeng tulad niya na magbibigay lang sa'yo ng panandaliang saya bago ka durugin. Hindi niyo siya kilala, Nay. Kilala ko ang uri niya, sigaw ni Elena, ang mga mata ay nangingilid na sa luha. Hindi mo ba naintindihan, anak? Ayokong mawala ka sa akin. Ayokong maranasan mo ang naranasan ko. Hinawakan siya nito sa braso, mahigpit. Kaya mamili ka, anak. Tumingin si Elena sa mga mata niya, ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Ako, o ang babaeng yan nasisira sa buhay mo? Ang mga salita ng kanyang ina ay parang mga tinik na bumaon sa puso ni Rico buong gabi. Mamili ka. Ako, o ang babaeng yan? Paano siya pipili? Ang kanyang ina ang buhay niya, ang pundasyon ng lahat ng sakripisyo niya. Pero si Ara ang nag-iisang sinag ng liwanag na tumagos sa madilim na mundong ginawa niya para sa kanyang sarili. Kinabukasan, ang katahimikan sa loob ng kotse ay bumalik. Pero hindi na ito tulad ng dati. Ngayon, puno ito ng mga salitang hindi masabi, ng mga tanong na hindi matanong. Ramdam ni Rico ang bigat sa pagitan nila. Ang kasalanan ay nasa balikat niya. Nang papauwi na sila, habang tinatahak ang isang pamilyar na daan, gumawa si Rico ng isang desisyon. Isang desisyon na labag sa utos ng kanyang ina, labag sa takot na bumabalot sa kanya. Bigla niyang iniliko ang manibela, lumabas sa karaniwan nilang ruta.
Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Ara. Hindi ito ang daan pauwi. May gusto lang akong ipakita sa'yo, sagot ni Rico, ang boses ay mahina pero desidido. Saglit lang. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho hanggang sa marating nila ang isang luma, halos nakalimutan ng tulay na nag-ugnay sa dalawang barangay. Walang masyadong dumadaan dito. Ipinark niya ang sasakyan sa gilid at bumaba. Sumunod si Ara, nagtataka. Inakay siya ni Rico sa gitna ng tulay. Mula doon, tanaw ang mga kumikinang na ilaw ng syudad sa malayo, isang magandang tanawin na para bang kuha sa isang pelikula. Dito siya pumupunta kapag masyado nang mabigat ang lahat. Ito ang kanyang santuwaryo. Rico, bakit tayo nandito? Tanong ni Ara. Huminga ng malalim si Rico bago humarap sa kanya. Ara, gusto kong humingi ng tawad. Sa inasal ng nanay ko. Umiling si Ara. Hindi mo kailangang Kailangan, putol ni Rico. Nasaktan ka niya. At nasaktan ka dahil sakin. Tumingin siya sa malayo. May mga sugat ang nanay ko na hindi pa naghihilom. Iniwan siya ng tatay ko para sa isang mas mayaman na babae. Para sa kanya, lahat ng may kaya sa buhay ay manloloko. Takot siyang mangyari ulit sa akin yon. Natahimik si Ara, ngayon ay naintindihan na ang pinanggagalingan ng pait ni Elena. Pero hindi yun ang gusto kong sabihin, pagpapatuloy ni Rico, ngayon ay nakatingin na ng diretsyo sa mga mata ni Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Ara dati, isang halo ng sakit at pagsusumamo. Sa loob ng 5 taon, Ara, pakiramdam ko anino lang ako. Araw-araw, ginagawa ko lang kung anong kailangan para mabuhay, para alagaan ang nanay ko. Walang pangarap, walang pag-asa. Tanggap ko na yun. Pero dumating ka. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sa tuwing kasama kita, sa mga kwentuhan natin, sa mga simpleng tawanan nakakalimutan ko. Nakakalimutan ko lahat ng bigat. Sa mga sandaling yun, hindi ako driver. Hindi ako anino. Lumapit siya ng isang hakbang. Nararamdaman kong ako ulit. At ayokong bitawan yon, Ara. Ayoko. Ang mga salita niya ay tumagos sa puso ni Ara. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Ang mga pagdududa, ang galit, ang takot, lahat ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nasa harap niya, na inilalabas ang kanyang kaluluwa para sa kanya. Hindi niya namalayan na lumapit na rin pala siya. Ang distansya sa pagitan nila ay halos wala na. Rico! Bulong niya. Dahan-dahang inangat ni Rico ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Ara. Ang kanyang mga daliri ay magaspang, pero ang haplos niya ay puno ng pag-ingat. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng isang lumang tulay na nakatanaw sa syudad, hinalikan niya ito. Isang halik na puno ng pasasalamat, ng pangungulila, ng pag-asa. Tumugon si Ara, ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang sariling damhin ang sandaling iyon. Sa isang saglit, nawala ang kanilang mga mundo. Nawala ang engineer at ang driver. Ang mayaman at ang mahirap. Ang natira lang ay 2 taong naghahanap ng koneksyon. Huwag mong hahalikan ang anak ko, babae. Isang matinis at galit na boses ang pumunit sa kanilang sandali. Biglang naghiwalay sina Ara at Rico, parehong gulat. Sa dulo ng tulay, nakatayo si Elena, ang mukha ay puno ng galit at sakit, ang mga mata ay nag-aapoy. Nay, sigaw ni Rico, hindi makapaniwala. Naglakad si Elena palapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto ito sa harap ni Ara, ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Ang sabi ko, layuan mo ang anak ko, sigaw nito. Tumingin ito kay Ara na para bang isa siyang basura. Hindi mo ba alam kung sino ang taong hinahalikan mo? Ha? Tumingin si Elena kay Rico, tapos ay ibinalik ang nanlilisik na mga mata kay Ara. Hindi mo ba alam na isa siyang ex-convict? Ang mga salita ay parang bombang sumabog sa gitna ng tulay. Naramdaman ni Ara na parang huminto ang mundo. Ex-convict. Isang dating bilanggo. Agad siyang napaatras, itinulak si Rico palayo na parabang napaso. Tinignan niya si Rico, ang lalaking kahahalik lang sa kanya, ang lalaking pinagkakatiwalaan na niya. Ang mukha ni Rico ay namutla. Ang pag-asa sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng purong takot at pagkatalo. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang katahimikan ay isang nakabibinging kumpirmasyon. Nanginginig ang mga labi ni Ara. Ang kanyang puso ay dinudurog.
Totoo ba? Bulong niya, ang boses ay basag at puno ng hindi makapaniwalang sakit. Totoo ba ang sinabi niya? Ang mga salitang ex-convict ay parang paulit-ulit na itinarak sa puso ni Ara. Naramdaman niyang nanlamig ang buong katawan niya sa kabila ng maalinsangang gabi. Ang halik na nagpainit sa kanyang mga labi kanina ay ngayon ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Isang kasinungalingan. Lahat ay isang kasinungalingan. Ang mga matatalinong komento niya tungkol sa proyekto. Ang malumanay niyang boses habang kumakanta. Ang mga kwento niya tungkol sa kanyang ina. Ang pagsusumamo sa kanyang mga mata. Lahat ba yon bahagi ng isang malaking panloloko? Ara, magpapaliwanag ako, narinig niyang pakiusap ni Rico, ang boses ay desperado. Pero hindi na niya ito marinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tenga at ang malakas na tibok ng kanyang pusong wasak. Huwag, sabi niya, ang boses ay basag at walang buhay. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang senyas na humihinto, na lumalayo. Huwag kang lalapit. Pero Ara, pakinggan mo muna ako, parang awa mo na. Umiling si Ara, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Pero hindi ito mga luha ng awa, kundi mga luha ng galit. Galit sa sarili dahil nagpadala siya. Nagtiwala. Nagpakatanga. Para ano pa, tanong niya, ang boses ay tumataas. Para magsinungaling ka ulit? Para sabihin mong nagkataon lang din na nakalimutan mong sabihin na galing ka sa kulungan. Hindi ganoon kadali, Ara. Simple lang para sakin, Rico, sabi niya, ang bawat salita ay may diin. Hindi ko kayang makasama ang isang taong nagsinungaling sakin. Tinalikuran niya ito. Ang bawat hakbang palayo ay parang may humihila sa kanyang paa, pero pinilit niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bag at nanginginig na nagdial. Ara, saan ka pupunta? Ihahatid na kita, sabi ni Rico, sumusunod sa kanya. Huwag mo akong susundan, sigaw niya, hindi lumilingon. Nag-book siya ng Grab, hindi na iniisip kung gaano katagal ito darating. Ang mahalaga, makaalis siya. Makaalis siya palayo sa kanya. Habang naghihintay sa gilid ng daan, sa ilalim ng isang post ng ilaw, naramdaman niyang tumigil si Rico ilang metro mula sa kanyang likuran. Hindi na ito nagsalita. Nananatili lang itong nakatayo doon, isang anino sa dilim. Ang anino na pinaniwalaan niya. Nang dumating ang sasakyan, mabilis siyang sumakay nang hindi lumilingon. Habang papalayo ang kotse, napasulyap siya sa side mirror. Nakita niya si Rico, nakatayo pa rin sa gitna ng tulay, unti-unting lumiliit, hanggang sa tuluyan ng maging isang tuldok at lamunin ng gabi. Kinabukasan, pumasok si Ara sa opisina na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi siya nakatulog. Ang unang ginawa niya ay kumatok sa pinto ni Emer David. Sir, I need new driver, sabi niya diretsahan. Nagulat si Emer David. Bakit? May problema ba kayo ni Rico? He's our bestie. Personal reasons, sir, sagot ni Ara, ang boses ay malamig at formal. Kung hindi po posible, ako na lang po ang magdadrive para sa sarili ko. Nakita ni Emer David ang determinasyon sa kanyang mga mata. Bumuntong hininga ito. Okay. As you wish. I'll arrange it, Nang sumunod na umaga, isang bagong mukha ang sumalubong sa kanya sa parking lot. Isang driver na mas matanda, magalang, at propesyonal. Good morning, ma'am, bati nito. Pumasok si Ara sa likod ng kotse. Nagsimulang umandar ang sasakyan. Walang pamilyar na amoy ng kape na galing sa cup holder. Walang mahinang himig ng isang lumang kanta na nagmumula sa radyo. Tanging ang ugong lang ng aircon. Ang katahimikan na dati ay kinainisan niya, na naging komportable, ay ngayon ay naging isang malawak na kawalan. Isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya dahil sa isang kasinungalingan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa bintana, pinipigilan ang sariling umiyak. Gabi. Nasa bahay si Ara, pilit na ibinabaling ang atensyon sa mga papeles ng proyekto. Pero lumilipad ang isip niya. Paulit-ulit na bumabalik sa tulay. Sa halik. Sa mga salita ni Elena. Ex-convict. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan sa screen, Papa. Ang kanyang ama. Ang pundasyon ng kanyang buhay. Ang isang taong alam niyang hinding-hindi magsisinungaling sa kanya. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Hello, Pa. Anak, kamusta?
Napatawag lang ako para i-check ang proyekto, sabi ni Arturo Santos mula sa kabilang linya. Everything's okay. Yes, pa. Everything's under control, pilit na pinasigla ni Ara ang kanyang boses. Good. Good to hear. May sandaling katahimikan bago muling nagsalita ang kanyang ama, ang boses ay puno ng pag-aalaga. Anak, mag-ingat ka sa mga tao sa paligid mo. Napatigil si Ara. Hindi lahat ay mapagkakatiwalaan. Ang mga salitang iyon, na dapat sana'y magbibigay ng kapanatagan, ay parang punyal na lalong bumaon sa kanyang sugatang puso. Tama ang papa niya. Hindi lahat ay mapagkakatiwalaan. At kasasara niya lang ng pinto sa taong nagturo sa kanya ng leksyong iyon sa pinakamasakit na paraan. Ang tunog ng sasakyang papalayo ay parang tunog ng pagsara ng pinto sa nag-iisang bintana sa kanyang madilim na selda. Naiwan si Rico na nakatayo sa gitna ng tulay. Wasak. Hindi niya alam kung gaano siya katagal doon. Ang mga ilaw ng syudad na dati maganda sa kanyang paningin ay ngayon ay mga matang mapanghusga. Ang hangin ng gabi na dati nagbibigay ginhawa ay ngayon ay nagyelo sa kanyang balat. Nawala na siya. Ang babaeng nagparamdam sa kanya na tao siya ulit nawala na. At ang sarili niyang ina ang kumuha nito sa kanya. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Ang alam lang niya, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit, maingay na beer house sa kanto. Umupo siya sa isang bakanting mesa sa sulok, ang plastik na upuan ay malagkit, ang amoy ng alak at sigarilyo ay nakakasulasok. Isang anggin, sabi niya sa waiter, hindi man lang ito tinitingnan. Dumating ang baso at isang maliit na bote. Nagsalin siya. Ininom niya ng isang lagok. Ang init na gumuhit sa kanyang lalamunan ay saglit na pumawi sa lamig ng kanyang dibdib. Nagsalin siya ulit. At ulit. Nawala na ang lahat. Ang trabaho niya, sigurado yon. Ang tiwala ni Ara, siguradong wasak na yon. Ang maliit na pag-asa na nagsimulang tumubo sa puso niya natuyo at namatay na. Nag-vibrate ang kanyang cellphone sa mesa. Nay calling. Hindi niya ito pinansin. Hinayaan niyang mag-inay ito hanggang sa mamatay. Pagkatapos ng ilang minuto, tumawag ulit ito. Hinayaan niya lang. Galit ba siya? Pero sa ilalim ng galit ay may mas malalim na emosyon. Pagkapagod. Pagod na siyang magtago. Pagod na siyang magpanggap. Pagod na siyang magsakripisyo. Hating gabi na nang umuwi si Rico, lasing at padjuang-jewang. Ang mundo ay umiikot. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang kanyang ina, si Elena, na naghihintay sa sala. Ang mga mata nito ay namumugto, puno ng pag-aalala. Anak, saan ka galing? Kanina pa kita tinatawagan. Dumaan lang si Rico sa harap nito, hindi sumasagot, papunta sa kanyang kwarto. Rico, kausapin mo ako. Huminto siya sa may pinto ng kanyang silid, nakatalikod pa rin. Ano pa po ang pag-uusapan natin, Nay? Tanong niya, ang boses ay magaspang dahil sa alak at sakit. Lumapit si Elena. Ginawa ko lang yun para protektahan ka. Doon na napuno si Rico. Dahan-dahan siyang humarap at nakita ni Elena ang isang tingin na hindi pa niya nakikita dati sa kanyang anak, isang tingin na puno ng sakit at hinanakit. Protektahan, mapait siyang umiti. Masaya na ba kayo, Nay? Sinira niyo na ang lahat. Hindi mo naintindihan eh. Ako ang hindi nakakaintindi, halos pasigaw niyang sabi. Ang nag-iisang bagay na nagpasaya sakin sa loob ng 5 taon ang nag-iisang tao na nagparamdam sakin na hindi ako basura tinanggal niyo. Kinuha niyo sakin. Dahil kasalanan ang magmahal ng ganoong klaseng babae. Makakalimutan mo rin siya. Pero ang kasalanan mo noon habang buhay mong dadalhin yan. Ang mga salitang ikasalanan mo ay parang susi na nagbukas sa isang pinto sa kanyang isipan, isang pinto na 5 taon na niyang pilit na isinasara. Bigla, wala na siya sa kanilang maliit na sala. Nasa loob siya ng isang malamig at malawak na opisina. Nakaupo sa isang mamahaling leather na silya, sa harap ng isang lalaking nakangiti sa kanya, isang ngiting kasing lamig ng yelo. Si Arturo Santos. Ang ama ni Ara. Flashback, 5 years ago. I'm sorry, Rico, sabi ni Enra Santos, ang boses ay kalmado. Nakalulungkot ang nangyari sa West Wing Project. Isang buhay ang nawala. Hindi ko po kasalanan yun, sir, sabi ng batang Rico, ang boses ay nanginginig. Sinunod ko po ang plano. Ang problema po ay nasa materyales na ginamit. Substandard po.
Ngumiti lang si Emma Santos. Itinuro nito ang isang folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Ayon sa mga papeles na to, ikaw, bilang head architect, ang pumirma at nag-aproba sa lahat. Ang pangalan mo ang nandito. Pero Rico, pakinggan mo ako, sabi ni Emma Santos, na wala na ang ngiti. May dalawa kang pagpipilian. Pwede mong ipaglaban yan. Sasayangin mo ang oras at pera sa mga abogado, at sa huli, matatalo ka rin. May kinuha itong isa pang folder. Binuksan niya ito. Mga medical records. O akuin mo ang kasalanan. At ako na ang bahala sa lahat ng gastusin sa puso ng nanay mo. Ang operasyon niya, ang mga gamot niya habang buhay. Naramdaman ni Rico na parang gumuho ang mundo. Isang bitag. Tumingin sa kanya si Arturo Santos, ang mga mata ay walang awa. Akuin mo ang kasalanan o hahayaan kong mamatay ang nanay mo sa ospital. End of flashback. Bumalik si Rico sa kasalukuyan, humihinal na para bang kalalabas lang sa tubig. Nakatingin sa kanya ang ina niya, nag-aalala. Hindi nito alam. Hindi nito alam na ang kasalanan niya ay ang presyo ng buhay nito. Pumasok siya sa kanyang kwarto at malakas na isinara ang pinto. Humiga siya sa kama, niyakap ang unan, at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, tahimik siyang umiyak. Umiyak siya para sa nawalang pangarap, sa nawalang pag-asa, at sa babaeng hindi na niya muling makikita. Nang tumigil ang kanyang mga luha, ang natira na lang ay isang malawak na kawalan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, tinitingnan ang blankong screen. Bigla itong umilaw. Hindi isang tawag. Isang text message. Mula sa unknown number na paulit-ulit na tumatawag sa kanya. Binuksan niya ito, ang mga daliri ay nanginginig. Iisang linya lang ang nakasulat. Oras na para maningil. Alam ko ang ginawa ni Arturo Santos. Para takasan ang mga alaala, ibinaon ni Ara ang sarili sa trabaho. Ginawa niyang abala ang bawat minuto ng kanyang araw. Mga meeting, mga site visit, mga gabing nag-o-overtime. Ang proyekto ng Luzon Skyway Extension ang naging kanyang kanlungan, isang mundo ng bakal, semento, at mga numero kung saan walang puwang ang emosyon. Isang mundo kung saan siya ang may kontrol. Ang bagong driver niya, si Mang Tonyo, ay magalang at mahusay. Palaging nasa oras. Palaging tahimik. Ginagawa nito ang trabaho ng walang komento, walang tanong. At kinamumuhian iyon ni Ara. Ang bawat tahimik na biyahe ay isang malupit na paalala sa mga usapan na nawala. Ang bawat formal na "ma'am" ay isang sampal na gumigising sa kanya sa katotohanang siya na mismo ang humiling nito. Isang gabi, halos wala ng tao sa opisina. Si Ara ay mag-isang nakaupo sa kanyang mesa, napapalibutan ng mga blueprint. May isang partikular na problema sa foundation design na hindi niya mahanapan ng solusyon. Naalala niya na may isang katulad na proyekto ang kumpanya ng kanyang ama mga 5 o 6 na taon na ang nakalipas. Kailangan ko ng reference, bulong niya sa sarili, isang perpektong dahilan para lalong ibaon ang sarili sa trabaho. Tumayo siya at naglakad papunta sa archive room sa basement. Ang archive room ay parang isang libingan ng mga nakalimutang pangarap at proyekto. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Tahimik at malamig. Habang hinahanap niya ang folder ng lumang proyekto, gumapang ang isang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Bakit pakiramdam niya ay may mali? Nahanap niya ang hinahanap niya, ngunit sa tabi nito ay may isa pang folder na nakakuha ng kanyang atensyon. Mas luma ito, medyo naninilaw na ang kulay. Ang label ay sulat kamay, simple lang pero malinaw. West Wing Building Collapse, Case Closed. West Wing? Hindi niya maalala ang proyektong ito. At ang mga salitang e-collapse at case closed ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kuryosidad. Dahil wala namang nakakakita, kinuha niya ito. Bumalik siya sa kanyang mesa, dala ang 2 folder. Inuna niyang tingnan ang kailangan niya para sa trabaho. Pagkatapos ng halos 1 oras, naisip na niyang umuwi. Pero naroon pa rin sa gilid ng kanyang mesa ang misteryosong folder. Silipin ko lang, sabi niya sa sarili. Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang mga opisyal na dokumento. Incident reports. Mga litrato ng gumuhong istruktura. Mga police reports. Isang trahedya. Binasa niya ang project overview. Isang bagong commercial building. Standard procedure. Walang kakaiba.
Hanggang sa marating niya ang pahina kung saan nakalista ang mga pangunahing tauhan ng proyekto. Ang mga mata niya ay dumaan sa listahan ng mga pangalan. Si Arturo Santos. Ang kanyang ama. Normal lang, kumpanya niya ito. Project Manager, David Lim. Si Kimmer David. At sa huli, ang pangalan ng Head Architect. Nanlamig ang mga kamay ni Ara. Ang paghina niya ay biglang bumigat. Binasa niya ang pangalan ng paulit-ulit, umaasang nagkamali lang siya ng basa. Head Architect, Rico Di Maculangan. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ex-convict. Ang pagbagsak ng gusali. Ito pala yon. Ito ang dahilan kung bakit siya nakulong. Ang sakit na naramdaman niya sa tulay ay bumalik, mas matindi, mas malinaw. Isang panloloko. Isang malaking kasinungalingan. Pero hindi siya tumigil. Isang parte sa kanya, ang pagiging inhinyero niya, ay gustong malaman kung ano ang naging sanhi. Binuklat niya ang technical report. Ang opisyal na sanhi ng pagbagsak, architectural miscalculation on load-bearing points. Pagkakamali sa disenyo. Kasalanan ng arkitekto. Kasalanan ni Rico. Isasara na sana niya ang folder, kontento na sa nalamang katotohanan na lalong dumurog sa puso niya. Ngunit may isang maliit na piraso ng papel ang nakasiksik sa pinakailalim ng folder na parabang sadyang itinago. Isang lumang memo. Kinuha niya ito. Ang sulat kamay ay napakapamilyar. Ang bawat kurba ng mga letra ay nakatatak sa kanyang isipan mula pagkabata. Sulat kamay ng kanyang ama. 2 linya lang ang nakasulat. Maikli, direkta at nakakakilabot. Nasa ayos na ang lahat. Ang issue sa materyales ay hindi lalabas. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa utak ni Ara. Binasa niya ulit. At ulit. Ang issue sa materyales. Ang issue sa materyales. Hindi pagkakamali sa disenyo. Substandard materials. Biglang nag-flashback sa isipan niya ang lahat. Ang matalinong komento ni Rico tungkol sa support beam. Ang talino niya na hindi nababagay sa isang simpleng driver. Ang sakit sa mga mata niya nang sabihin niyang inasira na siya. Ang paraan ng pag-iwas niya ng tingin. Hindi iyon tingin ng isang taong may kasalanan. Iyon ay tingin ng isang taong walang kalaban-laban. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw. Ang lalaking hinusgahan niya, sinaktan, at tinalikuran ay isang biktima. Isang biktima na ipinain para pagtakpan ang kasalanan ng iba. At ang taong gumawa noon ang taong gumamit ng substandard na materyales ang taong nagsakripisyo kay Rico. Ay ang kanyang ama. Parang gumuho ang sahig na kinatatayuan niya. Ang pundasyon ng kanyang buong buhay, ang paghanga sa kanyang ama, ang integridad ng kanilang kumpanya, ang lahat ng pinaniniwalaan niya, ay gumuho sa isang iglap. Ang pinakamalaking kasinungalingan ay hindi pala galing kay Rico. Crying. Crying. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, ang tunog ay parang kidlat na tumama sa nakabibinging katahimikan. Isang pamilyar na ringtone na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, pero ngayon ay parang tunog ng isang sirena ng panganib. Tumingin siya sa screen, nanginginig ang mga kamay. Papa calling. Nakatitig lang siya sa pangalan sa screen, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang bayani ng kanyang buhay ay biglang naging isang halimaw, at ngayon, tumatawag ito. Hindi sinagot ni Ara ang tawag. Hinayaan niyang mamatay ang ringtone sa nakabibinging katahimikan ng kanyang opisina. Pagkatapos tumayo siya. Kinuha niya ang kanyang bag at ang folder na sumira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang bawat hakbang niya palabas ng gusali ay mabigat at may determinasyon. Ang bawat pag-apak sa accelerator ng kanyang kotse ay isang hakbang palapit sa isang katotohanang ayaw niyang harapin, pero kailangan. Habang nagmamaneho siya sa mga kalsadang dati simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay parang mga daan patungo sa kanyang sariling kapahamakan. Ang mga pamilyar na gusali ay tila mga aninong mapanghusga. Dati, ang mansyon ng kanilang pamilya ay isang kanlungan. Ngayon, isa itong palasyo na itinayo sa mga kasinungalingan. Hawak niya ng mahigpit ang manibela, ang mga daliri ay namumuti. Sa passenger seat, nakapatong ang folder. Isang bomba na dala-dala niya handa ng pasabugin. Ito na yon. Wala nang atrasan. Hindi na siya kumatok. Dire-diretso siyang pumasok sa malaking pintuan na binuksan ng kasambahay na gulat sa kanyang pagdating ng ganoong oras ng gabi.
Ang kanyang ama, si Arturo Santos, ay nasa loob ng kanyang library, ang kanyang kaharian. Nakaupo ito sa kanyang malaking leather na silya, nagbabasa, ang imahe ng isang perpektong ama at iginagalang na negosyante. Isang kasinungalingan. Ara. Anak, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Arturo, nagulat pero nakangiti. Tumatawag ako kanina. Hindi sumagot si Ara. Naglakad siya papalapit sa malaking lamesa na gawa sa mahogany. Ang bawat hakbang niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Walang salita. Walang paliwanag. Inilapag niya ang lumang folder sa ibabaw ng makintab na mesa. Ang tunog ng paglapag nito ay parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Arturo. Tumingin ito sa folder tapos sa kanyang anak. Ang gulat sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas malamig. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Ara dati. Saan mo nakuha yan? Tanong nito, ang boses ay kalmado pero may diin. Hindi yan ang tanong, pa, sagot ni Ara, ang boses ay nanginginig pero matatag. Humarap siya sa ama, ang mga mata ay puno ng sakit at pag-aakusa. Ang tanong ay, ano nang ibig sabihin nito? Tinuro niya ang folder. Ang issue sa materyales. Ang pangalan ni Rico Di Maculangan. Ang sulat kamay nyo. Ano nang ibig sabihin ng lahat ng ito, pa? Tumayo si Arturo. Lumakad ito paikot sa mesa, papalapit sa kanya. Anak, wala kang alam sa mga bagay na to, mga lumang issue na yan. Huwag mo nang buhayin pa. Buhayin? Mapait na tumawa si Ara. Buhay na buhay ito, pa. May buhay na nasira dahil dito. May taong nakulong. At ang taong yun, hindi niya matuloy. Ang pangalan ni Rico ay parang mga bubog sa kanyang lalamunan. Ginawa ko ang dapat gawin para protektahan ang kumpanya, ang pangalan natin, ang kinabukasan mo, tumaas na ang boses ni Arturo. Sa pamamagitan ng pagsira sa buhay ng ibang tao, sigaw ni Ara pabalik, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Ganoon ba talaga kayo, pa? Ganoon ba talaga ang taong hinangaan ko buong buhay ko? Ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng silid. Isang anak na nawasak ang mundo. Isang ama na nahuli ang mga lihim. Biglang bumukas ang pinto ng library. Hindi kumatok. Bumukas lang ito. Pareho silang napalingon ni Arturo. Sa pintuan, nakatayo ang isang lalaki. Payat. Ang kanyang damit ay simple. Ang kanyang mukha ay pagod. Pero ang kanyang mga mata niya ay puno ng isang bagong determinasyon na may halong desperasyon. Natigilan si Ara. Ang paghina niya ay tila nahinto sa kanyang lalamunan. Si Rico. Nakatayo ito doon, gulat na gulat din na makita si Ara sa loob ng silid. Nagtama ang kanilang mga mata, dalawang taong sinira ng parehong tao, na nagtagpo sa pinakasentro ng kasinungalingan. Ibinalik ni Arturo ang kanyang tingin mula kay Rico patungo kay Ara, at pagkatapos ay pabalik ulit kay Rico. Isang malamig at kalkuladong ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting nakita ni Rico sa kanyang opisina 5 taon na ang nakalilipas. Huminga siya ng malalim, inaayos ang kanyang damit, na para bang siya ang hari sa kanyang palasyo, na tumatanggap ng mga hindi inaasahang bisita. Mukhang, sabi ni Arturo Santos sa isang boses na malamig at puno ng panganib, mayroon tayong hindi inaasahang pagtitipon. Pagpasok ni Rico sa silid na iyon, ang tanging plano niya ay harapin si Arturo Santos. Gamit ang mensaheng natanggap niya bilang sandata, hihingi siya ng katotohanan. Pero hindi niya inaasahan na makikita si Ara doon. Ang kanyang presensya ay nagbago ng lahat. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang sariling hustisya. Tungkol na rin ito sa sakit na nakikita niya ngayon sa mga mata ng babaeng minamahal niya. Ang malamig na ngiti ni Emma Santos ay parang lason na gumapang sa hangin. Mukhang mayroon tayong hindi inaasahang pagtitipon. Huminga ng malalim si Rico, tinipon ang lahat ng natitirang lakas. Tumingin siya ng diretsyo sa lalaking sumira sa kanyang buhay. Nandito po ako para sa katotohanan, Emma Santos, sabi ni Rico, ang boses ay kalmado sa kabila ng nagngangalit na damdamin sa loob niya. May nag-text sa akin. Isang dating empleyado nyo. Sinabi niyang alam niya ang totoong nangyari sa West Wing Project. Nakita ni Rico ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Arturo. Isang kislap ng gulat bago ito muling napalitan ng pagkukunwari. At sino ka para paniwalaan ko ang isang text message lang? Isa kang ex-convict, Rico. Walang maniniwala sa'yo.
Ako. Isang salita lang, pero sapat na yon para makuha ang atensyon ng lahat. Galing ito kay Ara. Naglakad si Ara palapit, ang mga mata ay nakatutok sa kanyang ama. Ako ang maniniwala sa kanya, sabi ni Ara, ang boses ay basag pero puno ng determinasyon. Ibinagsak niya ang folder sa mesa, binuksan ito sa pahina kung saan naroon ang sulat kamay ng kanyang ama. Dahil ang ebidensya, pa, nasa harapan niyo na. Doon, sa harap ng kanyang sariling anak, nagsimulang gumuho ang pader ni Arturo Santos. Sinubukan pa niyang itanggi magdahilan. Pero bawat salita ni Ara ay parang martilyo na bumabasag sa kanyang mga kasinungalingan. At sa huli, sumuko siya. Sigaw ni Arturo, ang boses ay umalinggaw sa buong silid. Substandard ang materyales. Isang business decision lang yon. Ginagawa ng lahat yan. Nagkaroon lang ng malas na aksidente. Bawat salita ay isang kumpirmasyon sa 5 taon ng pagdurusa ni Rico. Napatingin siya kay Ara, na ngayon ay tahimik na umiiyak, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Ang makita siyang nasasaktan ay mas masakit pa kaysa sa 5 taon niya sa kulungan. Pero bakit siya? Tanong ni Ara, ang tinig ay halos pabulong na. Bakit si Rico? Ngumisi si Arturo, isang ngising puno ng pait. Dahil bata pa siya. Matalino. Ambisyoso. At higit sa lahat, kailangan niya ng pera. Tumingin si Arturo kay Rico. At ang nanay mo kailangan niya ng pera para sa operasyon. Isang kasunduan lang, Rico. Ang katahimikan mo para sa buhay niya. Ang huling salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa puso ni Rico. Iyon ang pinakamasakit na bahagi ng lahat. Ang paggamit sa kahinaan ng kanyang ina laban sa kanya. Iyon ang katotohanang hindi niya kailanman sinabi kahit kanino. Napapikit si Rico. Ang bigat na 5 taon niyang pinasan ay unti-unting nawawala, pero napapalitan ito ng isang bagong sakit, ang makita ang mukha ni Ara habang naririnig ang lahat ng ito. Bigla, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa labas ng library. Isang tunog ng isang bagay na bumagsak, sinundan ng isang mahinang pag-ungol. Nagkatinginan silang tatlo. Agad na tumakbo si Rico palabas. Pagbukas niya ng pinto, ang puso niya ay parang dinurog. Sa sahig, sa labas lang ng silid, nakaluhod ang kanyang ina. Si Elena. Nanginginig ito, ang mukha ay basang-basa ng luha, ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati, purong pagsisisi at pagkasuklam sa sarili. Sinundan pala siya nito. Narinig nito ang lahat. Nay, sigaw ni Rico, lumuhod sa tabi nito. Narinig niya ang katotohanan. Narinig niyang ang lalaking nagligtas sa buhay niya ay ang parehong lalaking sinira ang buhay ng kanyang anak. Narinig niyang ang babaeng hinusgahan niya ay biktima rin. At narinig niyang ang kasalanan ng kanyang anak ay isa palang sakripisyo para sa kanya. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Elena sa gitna ng kanyang mga hikbi, hinahawakan ang braso ni Rico. Patawarin mo ako, pinaniwalaan ko sila, sinaktan kita, sinaktan ko kayo. Dumating si Ara at Arturo sa likuran nila, parehong natigilan sa nakikita. Niyakap ni Rico ang kanyang ina, nararamdaman ang panginginig nito. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang mainit na luha na nagsimulang pumatak mula sa kanyang mga mata. Mga luha hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kanyang ina, para kay Ara, para sa kanilang lahat na sinira ng kasakiman ng isang tao. Sa gitna ng kaguluhang iyon, naramdaman ni Rico na tumingin si Ara sa kanya. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanyang ama na ngayon ay nakatayo lang, talunan at walang imik. At pagkatapos ay tumingin ito sa nagdurusa niyang ina. Nakita ni Rico na dahan-dahang kinuha ni Ara ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang buong mundo ay tila huminto. Ang tanging gumagalaw ay ang nanginginig na daliri ni Ara habang binubuksan niya ang kanyang telepono. Kanino siya tatawag? Ano ang gagawin niya? Ang sagot sa tanong na iyon ang magdidikta sa kanilang lahat ng kinabukasan. Ilang buwan ang lumipas. Ang mga buwan na iyon ay parang isang bagyo na dumaan sa buhay ni Ara. Ang tawag na ginawa niya noong gabing iyon ay nagdulot ng isang investigasyon na yumugyog sa buong industriya. Naharap sa batas si Arturo Santos. Ang pangalan ng Santos Construction ay nadungisan, at ang lahat ng pinaghirapan ng kanilang pamilya ay unti-unting gumuho. Masakit. Sobrang sakit. Pero sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Ara na kahit papaano, tama ang kanyang ginawa. Ang hustisya, gaano man kapait, ay kailangang manahan.
Nalinis ang pangalan ni Rico di Makulangan. Naging malaking balita ito. Ang dating ex-convict na naging biktima. Maraming nag-alok sa kanya ng trabaho, ng mga proyekto. Pero pinili muna niyang tumahimik, alagaan ang kanyang ina na unti-unti ring bumabangon mula sa sakit at sa matinding pagsisisi. Isang hapon, nag-drive si Ara papunta sa ospital. Hindi ito ang unang beses. Sa loob ng ilang linggo, dinadalaw niya si Aling Elena. Noong una, ilag ito sa kanya, puno ng hiya. Pero hindi sumuko si Ara. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Aling Elena na nakaupo sa tabi ng bintana, mas malakas na ngayon, mas may kulay na ang mga pisngi. Ara, Hija, sabi nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umupo si Ara sa upuan sa tabi niya. Nagdala siya ng mga prutas. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay, ang panahon, ang mga balita sa ri. Bago umalis si Ara, hinawakan ni Aling Elena ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad. Patawarin mo ako sa lahat, Ara. Sa lahat ng nasabi at nagawa ko sa iyo. Hinawakan ni Ara ang kamay nito ng mas mahigpit. Tapos na po yun, Nay Elena. Ang mahalaga, magpagaling po kayo. Ang salitang inay ay nagpangiti sa matanda, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Sa wakas, ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Kinagabihan, nag-drive si Ara papunta sa isang lugar na matagal na niyang hindi pinupuntahan. Ang Luzon Skyway Extension ay tapos na. Isang ingranding istruktura ng bakal at semento na umaabot sa kalangitan. Ang proyektong naging simula at katapusan ng lahat. Ipinark niya ang kanyang kotse sa isang emergency bay at bumaba. Ang hangin sa itaas ay malakas. Tanaw niya ang buong syudad, isang dagat ng mga kumikinang na ilaw. Ang syudad na sumaksi sa kanyang pagbagsak at muling pagbangon. Maganda ang view, di ba? Isang boses mula sa kanyang likuran. Isang boses na alam niyang hinding-hindi niya malilimutan. Lumingon si Ara. Nakatayo doon si Rico, nakasandal sa railings. Hindi na siya ang driver na may pagod na mga mata. Hindi na rin siya ang anino na puno ng takot. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay isang lalaking buo, payapa, at nakangiti. Rico, sabi lang ni Ara. Naglakad ito palapit sa kanya. Nakita ko ang kotse mo. Naisip kong baka nandito ka. Tumayo sila ng magkatabi, parehong nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat. Comfortable. Puno ng mga bagay na naiintindihan na kahit hindi sabihin. Kamusta ka na? Tanong ni Ara. Okay na, sagot ni Rico. Si nanay, malakas na. Ako unti-unti nang nagsisimula ulit. Tumingin siya kay Ara. Ikaw? Kamusta ka na? Huminga ng malalim si Ara. Okay na rin. Mahirap. Pero okay na. Napatingin siya sa tulay. Nagawa natin. Natapos natin to. Sabi ni Rico. Pero hindi yan ang pinakamahalagang tulay na naitayo natin. Tumingin si Ara sa kanya, nagtataka. Ngumiti si Rico, isang ngiting puno ng init at pagmamahal. Ang tulay sa pagitan nating dalawa. Ang tulay na gawa sa katotohanan. Sa tiwala. At sa pagpapatawad. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi na siya ang engineer na mayabang na naniniwala lang sa nakikita. Hindi na siya ang babaeng naghuhusga base sa estado ng buhay. Ang nasa harap niya ay si Rico. At ang nasa tabi nito ay si Ara. 2 taong sinira ng nakaraan pero pinili na maghilom ng magkasama. Dahan-dahang inilahad ni Rico ang kanyang kamay. Tinitigan ito ni Ara sandali bago dahan-dahang inabot at hinawakan. Ang kamay nito, na dati simbolo ng pagiging isang driver sa kanyang paningin, ay ngayon simbolo na ng lakas, sakripisyo, at kaligtasan. Salamat sa pagtitiwala, bulong ni Rico. Sumagot si Ara, ang boses ay puno ng emosyon. Tayo ang nagtayo ng tulay na ito, Rico. Tayong dalawa. Nakangiti silang pareho, magkahawak kamay, habang nakatanaw sa papalubog na araw sa malayong kanluran. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa ibabaw ng tulay, nag-iisa at magkadugtong. Ang nakaraan ay tapos na. Ang kinabukasan ay isang blangkong pahina. At sa harap nila, isang bagong tulay ang naghihintay para kanilang tawirin ng magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Rico.
Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat pagtawa, pag-iyak, at pag-asa sa kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman kong hindi lang ito simpleng love story. Ito ay kwento ng pagtatayo ng mga tulay na winasak ng mga kasinungalingan at muling itinayo ng katotohanan. Isang paalala na sa likod ng bawat tao, mayroong kwentong hindi natin nakikita, may bigat na pasan-pasan, at may pangarap na pinanghahawakan. Nais kong iparating na ang tiwala ay parang isang babasaging salamin, madaling mabasag, ngunit kapag muling nabuo sa pamamagitan ng pagpapatawad at pag-unawa, maaari itong maging mas matibay pa kaysa dati. At ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay hindi bulag. Ito ay nakakakita ng mga pagkakamali at ng mga peklat, at sa kabila ng lahat, pinipili pa ring manatili at maghilom. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang inyong napulot sa kwento ni Ara at Rico? Kaninong karakter kayo pinaka-nakarelate? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga nararamdaman sa comment section sa ibaba. Bawat komento ninyo ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin na magpatuloy sa pagsulat ng mga kwentong tatatak sa ating mga puso. Muli, ako po ang inyong manunulat, nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa susunod nating kwento.